So kaya ibibigay ko sa kanila ito. Ayan, kasi sayang itatapon ko. Shout out, Kalumpit, Francis Bukid, Bulacan. Ano, nakatipid kayo? Okay, sobrang mahal na binabayaran ko ngayon. Ay, nakatipid kayo ng halos kalahati. Kalahati, sobrang. Lord, thank you for this food. Ayan, si Mrs. gumagawa ng pandesal. Alas 12 na. Ibaon ko daw ito bukas. Ito, patubuin pa niya yan. Ayan po. Para bukas meron tayong kainin. So, ano na ito? Gabi na. Alas 12, no? Ganito yung itsura. Grabe yung snow. Masarap yan. Pang kape bukas. Morning, mga bayan. Sarap pa sana matulog. Grabe. Napakalamig. Hirap kumising dito sa Greenland tuwing umaga. Pero kailangan natin pilipin dahil para meron tayong trabaho. Yan, yung anak ko, gising ko na din yan kasi papasok yan. Iinit muna tayo ng tubig para kape tayo sa pandesal. Iinit pa tayong tubig. Tapos kain na tayo ng bahaw. Bahaw dito para may laman yung tiyan natin. Pero ng pandesal dito iniinit ni Mrs. Baunin ko na lang yan. So may kanin para may laman yung tiyan natin. May ulam pa naman dito kagabi. Sitaw, may manok. Kain po tayo mga kabayan. Ito pa yung buwan natin. Yung pagkain. May sabaw ng gulay. Tsaka may manok. Meron namang pandesal. Babaunin natin. Niloto ni Mrs. Pwede na ata to. Baon tayo. Ito yung pandesal. Ating ilagay sa plastic. Babaon tayo. Bigyan nyo yung mga lokal. Ito siya. Napakaganda po nung lutong-lutong na malambot. Ito na po yung baon natin. Dali natin dun sa my side. Bigyan ko yung mga lokal. Makain sila ito. Axel. Bangon na. Pasok na sa school. Nabihis ka na ha? Si alis na ako. Una na ako na. Bye. Axel. Una na ako. Ingat ka ha? Good morning mga kabayan. So ngayon pupunta na tayo ng trabaho. Grabe, napakadilim dito. Alas 7 na po ng umaga dito. Ito yung umaga natin, oh. Yan. Madilim yung alas 7. Dito talaga sa Greenland. Araw-araw. Basta winter, mga kabayan. Madilim talaga yung umaga. Sa summer naman, puro araw na naman. Ito po yung itsura ng alas 7 ng umaga. Napakadilim. Tapos dito sa gilid natin, tambak na yung snow. Pero walang snow ngayong umaga na humuhos. Kaya maaga na silang pumapasok. Mga bata. Yung project namin, oh. Bali, 5 building ito. Diyan kami yung tatrabaho sa loob. Yung papasok sa site namin. Ayan mga kabayan, nandito na po tayo sa trabaho natin. Medyo malamig lang dito sa labas. Mabuti dito kami magtatrabaho sa loob. Kasi pag sa labas napakalamig. Minsan may mga trabaho kami sa labas. Dito kami sa labas, hinanap namin yung wire. Kasi natambakan na ng yelo. Dito ba eh? Ito. Naghila kami maya. Yan ang building. At saka ito, yung main cable. Alas 9 na dito, break time. Napakadilim pa rin. Flashlight lang kami para makita yung daanan.
Ito po yung mga bahay oh. Wala na yung mga tao dyan, kadalasan nagtatrabaho na. Mamaya pa hapon uuwi. Yan. So papasok kami ng madilim, uuwi din ng madilim. Kasi pagka alas 3 dito madilim na din, alas 3 ng hapon. Yan, pinagawa namin ng snow. So ngayon pupunta kami ng pier o isla dito mga kabayan kasi hahanap kami ng gamit. Ito yung oras natin ngayon ay alas 10 po ng umaga. Medyo madilim pa rin oh. Lumalabas kasi yung araw dito alas 11 or alas 12 kung may araw. Pero kung wala, hindi nalalabas. Pero pag ganito mag-blue yung langit, may posibilidad na sisilip yung araw kahit isang oras lang. Pero hindi naman malakas. Konting liwanag lang. Ayan. Dito kami sa loob ng gamit. Ayan, napakadilim dito. Tapos tambak dito. Ayan, di po na. Lahi na. Parang aluminum. Ito yung labas natin. Ayan yung mga sasakyan ng boss ko na isa. Tapos yung isang boss ko. Itong boss ko sa ibang kumpanya na siya. Ito po yung view natin dito mga kabayan. No? Ito po yung ginagamit nila sa fishing. Ayan. Ito tinambak lang nila dito kasi winter ngayon. Hindi pa ito magamit. Ayan po yung mga bahay. Oh. Grabe na. Diyan lang nakatayo yung mga bahay sa gilid ng mga bato. Ayan. So dito meron din dito. Yung sa itaas na bundok ng mga bato. Ayan. Isipin mo kung diyan ka titira. Ito po yung paligid natin. And dito kami sa loob na dito din yung bus ko. Big one, circle. Circle. Big circle. Too much big. It's too big. 25 amperes. So ngayon, babalik na naman kami doon sa may site namin mga bayan. Ito po yung itsura ng mga bahay dito. Yan, nakapatong ng mga bayan sa gilid ng mga bato. Sa itaas ng bato nakapatong. Tapos yan sa gilid natin, may ikon dyan oh. Depends yung nag-check ng dagat. Navy ba yan? Ayan, ito po yung mga construction dito. Ayan, so nagtatrabaho sila kahit malamig. Ayan po yung nagpapatrol po dito sa dagat. Ano po yung tawag dito? Navy. Ayan, yung mga bahay oh. Ayan na. Sabi, napakalamig dyan mga bayan. Ito po yung tunnel na dinadaanan namin dito. Bali, gano'n yan mga binutas talaga yung gitna para madaanan papunta dun sa city. And sa itaas may mga bahay pa nga oh. Yan, sulit kasi yung bato nila, matibay dito yung bato. Wala kasi yung halong lupa mga bayan, kaya safe yung bato nila. Hindi kagaya sa atin na may halong lupa. Yan, medyo delikado yung mga tunnel. Hindi ko alam kung paano yung ginawa no? Pero napakatagal na din daw. Itong gilid natin. Ayan sa gilid natin yan. Ganito lang po talaga yung Greenland. Mabato. At saka walang puno. Walang mga halaman. Nabalutan lang ng mga snow. Ito po ay mahirap gawa ng kalsada. Kaya yung mga kalsada dito ay medyo makitid lang sa mga bayan. No? Masikip. Ito po kalsada ito. Pero dati ito ganyan kataas to. Tingnan nyo naman kung gaano kakuan yung binakbak nila dito. Para lang magawa ng kalsada itong lugar na ito. Kaya kadalasan dito gumagamit lang sila ng hagdan. Ginagawa nila ng hagdan yung mga daanan para shortcut. Yan, gaya nito. Ganyan dati kataas ito. Pero ginawa nilang kalsada dito sa gilid. Ito na yung konektado papunta ng city. Kaya ito, tingnan nyo hinati itong bundok na tumakbayan ah. Halos pantay gilid-gilid. Tapos sa gitna, ito na yung hinati. Maging kalsada lang ito. Ayan. Para ito tagusan dito sa syudad na ito. Ito na yung Knox City, Greenland. Pero pag nagja-jogging sa labas, ayan, para maiwasan yung stress at saka depression. Ayan. Jogging kayo sa labas. Ito na po yung mga bahay dito. So wala pa masyadong matataas na building dito sa Greenland.
Nandito kami mga kabayan sa company namin. Kukuha kami ng wire. Ito po yung bahay namin. Oh. Yan po yung naakyat namin. Papunta po dun. Yan. So napakahaba itong tulay na ito bago kami makarating dun sa bahay. Pero dito kukuha kami ng wire. Kasi ito kakarga namin sa sakyan. Mayroong nag-i-interview dito. Tatapik naman sila about Trump. Ganyan dito sa Greenland kapag may mga issue. Marami ditong pumupunta na ibang lahi. Mga newscaster. Ayan. Interview sila kung anong masasabi nila, kung magpasakop pa sila sa US or hindi. Nandito kami sa labas ng kasama ko, nagtatrabaho. Ito sa likod natin, ayun po yung mga wire na pinutol-putol namin. Depende po sa sukat at haba. Kasi kung dalhin namin itong spool sa itaas, napakabigat. Tapos yung ilong natin mga bay, no? Tumutulo yung tubig dahil sa lamig. Pag nagtrabaho ka na matagal dito sa malamig sa labas, ito yung sapatos mo, mapifeel mo na parang may freezer. Parang nasa loob ng freezer yung paa mo. Ito, babasa yan sa loob mga kabahan. Para na kaming mga sisiw. Ito po, napakabigat nito. Diyan po yan galing. Dadalhin namin sa itaas, dun sa 4th floor na ito. Yan. Ito yung gagawin namin ngayon mga kabayan. Itong wire na to, 4 na wire, papasok namin dito sa flexible. Ayan, ito yung flexible. Medyo napakahaba lang tong wire na to dahil ipapasok to sa loob ng wire. So ito yung mga kamay natin ngayon, oh. Basa-basa na ng snow yung sapatos natin at medyas at yung kamay. Ayan, kasama ko. So ito yung ipapasok namin sa flexible. Ay mga kabayan, ito yung wire mga kabayan, sobrang laki to, nasa 150 mm yung size nito, 4 na piraso. Sobrang hirap ipasok kasi napakataas at napakadulas yung daanan dito sa ilalim dahil marami ng snow. At saka ang bigat nito, dalawa lang kami ng kasama ko. Ngayon nagpahinga kami dahil nga hindi pa namin kinaya, naubos na yung lakas namin. Ito, ang laki kasi nitong wire na to, 150 mm yung size, tapos 4 na piraso. Siguro nasa 20 meters or 30 meters. Papasok pa yan kasi sa itaas. Susupplyan yung heating system na yan. Laga ng PC. Danlog. It's open. Ayan. So yan yung natapos muna namin ngayon mga kabayan. Papahinga kami dahil medyo malamig. So napasok namin yung wire papunta doon. Tapos ito yung dulo. Pasok pa namin yung susunod yung wire sa loob ng bahay. So ngayon papahinga kami kasi malakas yung snow. At magbe-break time muna. So ngayon mga kabayan, papahinga muna tayo. Dahil ayan, napagod kami dito sa wire sa kakahila. Pinasok pa lang namin yung flexible. Ngayon ipapasok namin dyan sa itaas. So sobrang hirap pa kasi may mga snow dito. So papahinga muna tayo saglit at saka medyo napuprosin tayo yung kamay natin. At saka yung paa na papasukan na ng lamig dahil nagmumoist mga kabayan. Pero kayang-kaya lang dahil nga trabaho naman ito. Pag hindi kaya, pahinga lang kami. Ha? Ikaw inungdan nag-snow ba? Nahay ba yung snow yun? Tibuog mo doon. Murag mga styro no. Dagan sa style ka ng snow ba? Kini ko na, di man makabasa. Hindi, kuhan dyan, bilog-bilog na kuhan. Hop! Yan na. Ayan. So ngayon uwian na namin mga kabayan. Ito yung pinakamasarap na feeling yung uuwi tayo. Tapos na yung trabaho natin. At papahinga na naman tayo. Bukas trabaho na naman. So ganito talaga yung buhay. So yung pato natin 3. 1, 2, 3, 4 pala. Ito yung pinakapahinga ng jack na kapal nito sa bigat. So 4 na patong tayo. Para hindi tayo ma-frostbite dito sa labas pag tumagal tayo kasi minsan 11 hours kami sa labas nagtatrabaho. Napakahirap ng lamig. Tingnan mo yung kamay ko, bumuka siya dahil sa lamig. Tapos pag nabasa siya, ayan, ito yung mga nangyayari kasi dry dito mga kabayan. Ayan po,
bumuka yung aking sa gilid. Napakasakit. So, kailangan kong lagyan ng Vaseline palagi. Ang problema, trabaho tayo palagi. Kalyo-kalyo na. Kaya hindi may iwasan na mabasa. So mamaya naman pag lagyan ko na ito. Nandito na po tayo sa bahay mga bayan. Pasok tayo sa loob ng bahay. Tingnan natin sila dito kung ano na ginagawa nila. Pasok tayo dito. Si Maya? Si Maya? Where's Amaya? Wala na ba? Kalat na naman. Hello? I want egg Maya. You want egg? Sabi niya narapod ka na lang. We're gonna buy outside. We're going outside. Okay, bless Dada, bless. Eh, Bless Dada. Papa, we're going I outside. want egg Maya. You want egg? Yes. What did you do with the egg? Why you do like what? Why you always Why eating did you chocolate? like egg? Huh? Egg chocolate. Do you like egg? It's not egg, maybe you like chocolate. Ayan si Mrs. mga kabayan, nandito lang siya sa bahay. Pero yung trabaho sa bahay walang katapusan. Wala pa yan ligo. Amoy, mamay. Mabe? Pag alis ko kanina, ayan, nagluto, tapos naglaba, hanggang ngayon, ayan o, kinuha na naman sa dryer. Tapos yung anak namin, hindi kasi nag-aral kanina kasi, alam mo dito mga kabayan, yung anak ko mahirap sa gisingin. Kahit ako mga kabayan, no, kung hindi lang ako nag-alarm, hindi din ako makagising ng maaga. Kailangan ko talagang pilitin yung sarili ko na magising kasi siyempre kung di tayo gigising dito makapagtrabaho, wala na tayong babaya dito sa pang-araw-araw. So pilitin ko talaga makagising. Pero itong anak ko si Axel, itong mga buwan ito medyo nahirapan siyang gumising. Kahit maaga siya natutulog. Siguro sa klima dito sa lamig. Parang kuan talaga, parang mantika. Kailangan mong buhatin, tulog pa rin. Kaya may time na hindi na lang namin pinipilit. Kaya si Mrs. sinuturuan niya lang dito sa bahay para matuto din. Kasi mahirap dito kung hindi mo tutukan yung anak mo mga kami sa pagtuturo kasi iba yung lecture na dito. So ito pa, Stay at home, yarn. si Mrs. sa bahay lang pero pagbantay ng bata hindi pala madali. Saka yung trabaho sa bahay hindi nauubos. Ay may nakita ako dito, nagbo-broadcast sila oh. Siguro abot na naman yan kay Trump kung anong masasabi nila. Ayan oh. Ayan sila oh, may camera yung isa ini-interview. So kahit saan na sila posisyon, kanina mayroon din dito. Doon sa city ngayon mga kapan, marami silang mga video about nga sa masasabi nila kay Donald Trump. Oh, very good. Tingnan natin dito, mayroong niluto si Mrs. Ano to ma? Init na to ma? Oo. Pwede na to? May pa, wala pa. Nagluto siya ng banana cake. Sabi bro, ano sa Ito po. So, ito merinda natin ngayon. Ayan. So, mabuti ito si Mrs. kasi nagbe-bake siya. Ito po yung ginagamit niya pang mix. Dati, kamay lang mga kabayan ginagamit niya. Pag nagluto pandesal, yung mga cake. So, bumili kami nito para mabilis lang yung pag-kuan niya, pag-mix niya. Ayun mga kabayan, ito Check na po natin kung yung luto na. luto ni Mrs. na Tusok natin. ano to? Kasabak cake? Banana. Banana cake. Ito po yung luto Ayan, niya. luto na eh. Ano ba yung itsura nito sa loob? Mayroon bang kuwan yan? Chocolate? Wala ko ginagawa na. Normal lang na saging. Ayan. Ito po, yan. Ito po yung saging na banana cake, di ba? Nilagyan sa Yan. plato. Ayan. So ito na po mga kabayan ang ating banana cake. Tikman na po natin ito. Kain po tayo mga kabayan. Ito ka, Axel. You like papa? Yes, I want fun again. Hot cake? Gusto niya hot cake. Which one you like? Color? Pink Maya. Oh, there's no pink here. This Only green and yellow. What do you like? blue. Green. Blue? This one is green. Green? Okay lang lasa? Wala pa. Naka na-try. Left talaga ma? Pero bakit dalawa to na doble? Hindi ko alam. Ito po yung kanyang paper. Subukan natin, mainit-init pa. So, banana cake. So, okay na ito magluto kaysa bibili ka pa mga kabayan na mas makatipid pa at saka alam mong malinis. At siyempre, hindi siya artificial. Malinamnam.
Sakto lang yung tamis. Kasaba cake banana cake talaga. Maganda ko ang yan ha. Kain po tayo. You like, Axel? Talaga? Sarap? Papa, hati kaya. Just wait. It's hot. Amaya like this. Yummy? So, Amaya, oh. Try. Good? Yummy? Sarap daw. Ito pa, may malaki pa, oh. So, sabay bili pa tayo ng tinapay. May mga tinapay dito na sobrang tamis din. Magluto na lang si Mrs. Kaya diskarte lang mga kabayan, no, dito sa Greenland. Pagka gusto mong kumain ng mga tinapay, pwede ka namang makaluto dito. Pandesal, banana cake. Isa sa masarap na pakiramdam mga kabayan, yung makauwi ako dito. Lalo na pagka makayakap ko na yung anak ko. Tapos makabanding na, yan, mawawala na yung pagod ko. Hindi kagaya dati yung mag-isa lang ako dito sa Greenland. Talagang pagod ako sa trabaho, pagdating ko ng bahay. Nakakalungkot pa. So mas lalo akong ma-stress. May mga time yan mga kabayan na parang gusto kong lumabas, magpahangin. Kasi sa loob, parang yung utak ko, parang iba yung takbo. Lalo na pag winter. Pag ganito, parang manghihina na ako pag yung katawan mo na hindi masyadong naiinitan. Kaya kailangan mo dito eksaktong makainom ka ng vitamin D. Kaya dito sa Greenland mahirap sa panahon ng taglamig dahil marami dito na mataas yung suicide kasi dito sa Greenland dahil sa panahon nila malamig sa buong taon, tatama rin kang lumabas. So kung walang masyadong activities mga kabayan, manghihina talaga yung katawan mo. Pero ang gawin mo, kailangan mo talagang pilitin na humangon, lalabas para ma-enhance yung utak mo, ma-open yung utak mo, mabuksan. At saka uminom ka ng vitamin D kasi pag kulang ka ng vitamin D, sikat ng araw, isa sa dahilan na ma-stress ka, pa-depress. So ganyan dito yung mga lokal mga kabayan. No? Alam niyo ba yung Greenland ay isa sa mataas na suicide rate. So ayon yan dito sa survey nila ay dahil sa lugar. Malamig siya kahit sa summer malamig. Tapos kung yung tao ay palagi lang sa loob, yun yung mga madalas na nagkaka-stress or depress. Tingnan natin kung ano yung niluluto ni Mrs. dito. Ano yung lulutuin mo ma? Ha? Ano yung lulutuin mo? Sotanghon. Ito yung sutanghon dito. Parang hindi naman to Pinas na sutanghon. China, product of China. Ayan. So, okay na yan. Hindi naman China, ibig sabihin mga kabayan ha, kasi sa atin, iniisip natin China. Hindi na maganda. Pareho lang din yan. Pagkain naman yan. Ito, manok, anong ginawa mo dyan? Pinabukang ko pa na Pinakulo niya muna. Gigisa. Tapos yan, manok. chicken fritter. Yan. So, ito yung ulam namin mamaya. Tapos ito yung gulay. Ito lang po yung mga anak ko dito. Ito lang po yung place talaga nila dito na paglaruan. Ayan. Kasi nga yung bahay namin, mga kabayan, ay sakto lang din. Mas maganda pa itong bahay namin ito sa Jensen pa kami dati. Napakaliit yung bahay namin dati. Nagre-rent lang kami dati sa Jensen. Kaya para sa amin, okay na ito, ganitong bahay. Sama-sama naman kami dito. Kung makaluwag-luwag tayo sa susunod, pwede naman tayo kumuha ng may kwarto. Kasi tingnan nyo naman yung place nila dito. Pero okay lang yan mga kabayan, makakaraos din tayo. Ano na yan? Nangyari ngayon? Nilagay mo na yung Ano? pansit. Ano tawag yan? Pansit bihon. 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 Sutanghon yan. Nilagay yan ni Mrs. Hiyalo mo ba yan dyan ma? Yung manok dyan sa loob? Ay yung pinarito. Okay na pala yun. Kainin na pala yung diretso. Di na hiyalo. Kaya na lang. Pansit na lang. Malapit na tayong makakain mga kabayan. Tingnan natin yung niluto ni Mrs. Ayun. Sutanghon pala to. Wow. Chinese Napakasarap pechay na. Tapos Chinese pizza yan. Ay may Chinese pizza no? Wow. Uy gutom na din. Saktong-sakto ito. Nakala mo to Kakain natin may. sa jeepney. Yeah. Sana. Anong kanta yun? Ha? Sumakay ako sa jeepney. Alam mo yun? Anong kanta si daw? Dati. Anong kanta? Kantahin mo? Hindi ako. Ayaw mo. Mahiya ka pa. Come here, Maya. Come here. Sit down. I want spaghetti. Pray. Close your eyes. Close your Pray Maya. eyes. Tiil, baba. Yan. Parang kita. Pray Maya. Please. Lord,
Lord, thank you thank you for this for this food. food. Bigyan niyo po Bigyan niyo po ng kalakasan ang kalakasan itong pagkain. itong pagkain. Amen. Amen. Wow. Eat na si Amaya. Kain po tayo mga kabayan. And, Ito po yung ulam namin ngayon ay sutanghon. sasanghon with chicken fries. Subuan natin si Amaya. Are you hungry? Chicken Tapos meron tayong fried manok. chicken. Baliktad mo sa akin ng chicken fry. May tilapia pa kanina oh. Masarap din to. Narito. Wow! Ayaw niya pansit. What do you like? Parang! Wala ko. Chicken. Maya! Ayaw na pa. Kato na lang chicken iha. Chicken. This one. Okay. Chicken only? Papa! Okay. Papa! Kasi may Big Maya to! Nadamo ka sa arte pang. Papa! may paminta siguro? Siguro. Ayaw niya. Chicken na lang oh. Ketchup oh. Mami oh. Okay. Okay? Pink Papa! Chicken. Okay, chicken? Ito po yung ating tilapia mga kabayan. Sayang din man kasi ito pag hindi mo kainin. Binili ito. Isang store namin ito binili din. Mamalak pa nga. Ito naman ako ba? Sarap yan. Ang talaga! Gusto mo? Do you want chicken? You want? What do you like? Chicken Maya! Chicken. Fried chicken. Tilapia oh. Mataba yung tilapia. Galing Pilipinas pa to sa isang store. Bago sa Pilipinas pa sa mga kaban, yung mga kinakain namin pag nandun kami, kadalasan gulay talaga kami. May karne naman, minsan lang. Pero madalas, yung monggo, tapos yung sitaw, mga ganun. Yung sitaw, adoboy namin yan. Okra naman yun, yung mga pinakbit, yun. May mga isda. Pag magkarne kami, kadalasan isda. Bango, tilapia, tapos yung mga tuna. Kasi sa probinsya kami. Pero dito, kaya kung anong available dito, yan, yung niluluto namin. Kadalasan niluto namin dito, isda lang din eh. Isda kasi isda marami dito. Gulay, bihira lang. Ito lang yung mga gulay-gulay dito na dahon, yung Chinese pichay. Mamaya. Pasig pa sa Maya. Amaya na naman oh. Chicken? Chicken? Kami kam. Sa talaga? Bang ano? Parang, Baka Jollibee? wow! Uy, Jollibee. Sana all may Jollibee na. Oh, dali! Dali! Kainin mo yung pansit. Aral ka na bukas. Bakit hindi ka nagising kanina? Ano yung style nito yun? Di ba, tayo niyo sa kanina? Tulog ba rin? Nakak ano, pag kuhan mo, hirap magising? Sarap matulog? Ang matulog ang maaga eh. Ha? Papa, tago mo ko. Tago. Sit down, Amaya. Dito mga kabayan yung pagising namin dito yung pinakamahirap talaga gawin. Tago Maya. Tago na, tama na. Kasi maisip ko minsan parang masarap mag-absent, masarap matulog na lang muna, parang ang hirap. Sa Pilipinas, ang dali lang gumising, alas 4, mga kabayan, madaling araw gising na ako. Tapos maliksi yung katawan ko doon kasi may init. Pag winter kasi dito mahirap gumising. Okay lang dito pag summer kasi may init. Cellphone na naman ang BR. Tao na. Pag winter dito mahirap, malamig, hindi ka nasisikatan ng araw, kaya matamlay ka, kaya hirap ibangon. Axel, gawin umaga, nahihirapan na sa gisingin mo, dapat kalug-kalugin mo talaga siya. Buhatin pa. Pag gising niya, dapat mapabayaan mo, maantok naman, tulog na naman. Kasi wala naman siyang iniisip eh. Ako kasi,
makagising ako sa kuan ba, maisip ko may bayarin, paano makaipon. Ayun, makagising ka talaga sa katotohanan no. Kahit ang sarap na sanang itulog, pero may bayarin, paano tayo makaipon nito. Yun talaga yung isa sa kuan mo, determinasyon ba na kailangan mo talagang gumising para sa mga bayarin mo at paano ka makaipon. Kasi kung wala kang tiyaga dito mga kabayan, baka maisipan mo, papasok na lang ako ngayon, bukas hindi na naman. So, yun talaga dito, dapat tiyaga, matiisin ka. Kasi kung wala kang tiyaga dito, hirap din dito kasi masarap matulog, nakakatamad. Kahit hindi ka tamad mga kabayan, magiging tamad ka dito magising lang. Sa trabaho okay naman, yun lang talaga ang pagising. Ano yung cabinet, nakakita kasi ako ng cabinet. Ito, meron nang kumuha na Pilipino kasi pinost ko siya sa Facebook mga kabayan. So ngayon nakita ng isa nating ka-churchmate din pala dyan, kapitbahay lang kami, kung okay pa daw ba ito, kung hindi pa nakuha. So ngayon binigay ko sa kanila. Ito, binaba nila una yung kakaha, tapos ngayon babalikan nila ito. So ayan lang po yung bahay nila sa baba. Dito po yung bahay nila, ayan po. Yung may ilaw na yan, no? Yung bahay nila. So malapit lang mga kabayan, ayan po. So kaso yung dadaanan na mahaba. So ngayon, ang kinuha nila muna yung kaha niya lang. So binigay ko na ito kasi wala nang space sa bahay. So doon kasi kalilipat na nila dyan. Kasi dati may apartment din sila kaso mahal. So dyan inoffer ng company nila. Kasi dito kasi mga kabayan sila nagtatrabaho. Yung kuha na yan, oh. Yung kuha na ng mga sasakyan. Ayan, nagre-repair sila ng sasakyan dito. So dyan may bahay yung company inoffer sa kanila, mura lang kaya lumipat na sila. Ang problema, hindi man kumpleto yung gamit. Mayroong cabinet kaso kulang. So ngayon ito ay ibibigay natin sa kanila. Speed ko pala ito. Magkapit bahay lang kami. Nandyan sila sa baba. Yung tinatrabuhan niya, yung mga sasakyan, nandyan yung pamilya niya. Ay lumipat sila sa baba. May mga gamit sila na kailangan din. So ito, napulot ko lang din kasi ito dati, hindi na kasya dyan, nakakita tayo ng bago. Tapos pinost ko sa Facebook, yan, nag-message din sa akin Matino may gamit. ka-churchmate din pala namin. So kaya ibibigay ko sa kanila ito. Ayan, kasi sayang, itatapon ko. Sana doon, sabi ko, ang bigat naman ito, kung buhatin ko. Sabi ko, i-post ko kaya, baka may magka-interest ba? So sabi ko, may mga Pilipino din dito na gustong kumuha pa siguro. Nakita ni Miguela, kaya sinabi sa akin. May na-message sa akin, isa pero hindi niya tinuloy kasi kasi hindi na Oo, kaya. ayan. Ito yung anak ko. Ayan. Kinuha namin Sige. cabinet. Okay, salamat. Sige, shoutout muna sa Pilipinas. Salamat. Shoutout. sa Pilipinas. Sa Kalumpit. Kalumpit. Francis Bukid. Francis Bukid. Oh, Saan ba yan? Bulacan. Bulacan. So yun, bigyan natin sa kanila mga kabayan. Gusto niyo yung ito ko? Kahit na sobrang lamig. Hindi, Hindi na, okay na daw. Sige, ingat kayo. Yung ilong ko talaga, tsaka tenga ko, Oo. parang pinipirito. Diyan kayo nagtatrabaho din, di ba? Oo, siya. Maganda. Pagising nyo, dyan na. 2 bahay yung binigay sa amin ng company. Ang ganda, no? Mura lang, no? Nakatipid kayo. Oo. Gaya din dito sa amin. Kasi, Dati, sobrang mahal na binabayaran ko ngayon. ay, nakatipid kayo ng halos kalahati. Kalahati, sobrang. Sige, ingat kayo, ingat. Sige, ingat. Andyan yung bahay nila mga kami. Magkatabi lang pala kami ni bro. Ayan po yung kuha nila dyan, oh. Napakalawak niyang kuha niya yan. Kinukuha ng mga sasakyan, nire-repair nila. Dyan din yung mga sasakyan namin nire-repair dati. So magandang gabi mga kabayan. So gabi na po dito sa amin. Alas 9 na po dito. Ito na po yung time na pinapatulog ko yung anak namin. Tinitimplahan ko muna ng didi. 3 years old na mga kabayan, nagdididi pa rin siya. Tinitry naman namin hindi siya magdidi. So yun lang. Gusto niya talaga magdidi. So ito, timplahan ko siya. 5 6 wait 7. So para makatulog siya mga bayan. Minsan nakakatulog naman siya kahit walang didi, pero madalas talaga bago mas siya matulog, didi daw. Hindi siya makakatulog minsan pag walang didi. So timplahan ko muna siya kasi ako nagpapatulog nito, mas nakakatulog siya sa akin. Sa mama niya takot siya kasi kuwan siya eh. Yung mama niya yung babantay sa kanila pag yung anak ko kasi kuwan to, may pagkakuan na yung ugali, pagkakuan ba nagmamaldita. Ako kasi hindi ako magpapalo kaya hindi siya takot sa akin. Sa mama niya takot siya kasi
Pag nagmamaldita ito, palo talaga yung kamay niya. Kaya takot. Saan na yung takip nito? Wala yung mga takip nito kasi pag nagdidid siya, ito pinaglalaruan niya kasi ito. Ano? Just wait. Sleep na, sleep na. Ulit kita hapon. Oh my God. So yan, padidiin ko muna yung anak ko. Tapos, yan, si Axel. Anong ginagawa mo, Axel? Nanap ko po yung damit ko dito para kumain sa school. Para? Papuntang ano ba pa rin maghanap. Hinahanap niya daw yung damit niya. Piniprepare niya para bukas. Hindi siya na maghanap. So, naka-ready na yung damit niya. Dati, si Mrs. naman si kaso niyan sa mga damit niya, mag-prepare. Pero, nung katagalan, siya na kumukuha. Siya na nagkusa ba? Kasi nakikita niya din yan sa mga kasamahan niya dito. Yan. Kaya siya, lumalaki na siya ng independent. Makaya niya na mag-prepare ng damit niya. Kahit sa ganun lang makabayan, no? Sleep na dun, Maya. Sleep na. Kasi matulog na tayo. Si Mrs. Nantok na, nakatulog din. Kasi dito makabayan, wala kang ibang gagawin dito kapag winter. Napakahirap lumabas kasi napakalamig. Kaya si Mrs. pagod din kahit sa bahay, pagod lang din mga kabayan. Lalo na mga bata, mga lilikot. Magtakbo-takbo sa loob. Tapos yung mga kalat, sinusunod ni Mrs. Mga bata, hindi maiwasan talaga. Okay na. Patulogin ko muna tong anak ko. Para, mag-i-edit pa ako pagkatapos niya matulog. Good night na, Maya. Kunay. Ay. Ayun, tulog na din yung dalawa. Nakatulog na. Ayun, nakatulog na din silang dalawa mga kabayan.